Ah, Kagagawa ko lang na itong kanta na to. ah, Mga 2 minutes ago. Try ko lagyan ho ng tono. Ang Diyos na lumikha ng lahat sa lupa, magmula pa ng walang hanggang, Ikaw, O Diyos, ay dakila. Ang iyong katapatan sa amin ay walang hanggang, dahil ang kaligtasan ay nagmula sa iyo, Jesus. Ang lahat ng mga nilalang ay magpuri at sumamba sa Diyos na tunay at tagapagligtas. Sa buktong na anak, tanggapin at sambahin, dahil siya lamang ang tunay na kaligtasan. Aming Diyos na lumikha ng lahat sa lupa, magmula pa ng walang hanggang, Ikaw, O Diyos, ay dakila. Yun lamang po ang aking nagawang awitin. Ang inyo pong napapanood ngayon sa YouTube na ito ay ang Karaoke, Pananampalataya at Katotohanan. At ang pangalan ko ay si Brother Joe. Magandang umaga sa inyong lahat, tanghali man, hapon o gabi, at isa na namang magandang pagkakataon nito na ako'y makapagbahagi sa inyo ng mga nasusulat sa banal na kasulatan ng Diyos, ang Biblia. May mga tao nga na, alam nyo, alam ko yung mga, sa historical, sa history ng church na mga nabasa ko, ng mga libro, aklat patungkol sa kasaysayan ng church o yung Christianity, let's say Christianity. Tandaan ninyo na magmula nung umakyat ang Panginoon Kristo sa kalangitan, wala pang Bible noon. Subalit, may tinatawag na Living Bible. Yung mga Living Bible, yun yung mga alagad. Sila yung nagtuturo, sila yung nangangaral. Memorize nila ang mga events na nangyari noon. Wala pang nagsusulat ng Bible. Subalit, after na umakyat ang Panginoon Kristo sa kalangitan, so umabot ng mga 20 years bago nila isulat ang mga events o yung history na nangyari. Magmula ipinanganak ang Panginoon at nag-ministry siya, naipako sa krus, namatay at muling nabuhay at umakyat sa langit. At nagturo pa ang Panginoon ng marami pang tinatawag na knowledge at mga aral niya, sapagkat nanatili pa ang Panginoon sa Kristo ng 40 days sa sanlibutan, dito sa lupa, sa earth, at nakapagturo pa siya ng iba pang mga bagay. At yung mga naisulat na mga alagad, ayun din yung mga naituro din ng Panginoon. Kaya nga, sinasabi ng ibang mga reliyoso na ang nauna daw ay ang iglesia, hindi ang Bible. Sinasabi nila. Ayun ay tinatawag na ignorance. Ignorance yan. Kasi gusto nilang palabasin na sila yung tunay na iglesia.
Kine-claim din ito ng mga nasa Roman Catholic Church at yung iba pang churches na nagsasabi na sila daw yung tunay na iglesia o tunay na relihiyon. Let's say yung tunay na relihiyon na lang. Pero hindi lang alam ibig sabihin ng iglesia. Sa isang topic na sinabi ko, ang iglesia ay galing sa Greek word na ekklesia o ekkleo, meaning called out from the dark, yung mga tao na yun. Mga iniligtas mula sa kadiliman. Kaya nga ang sabi, ang nauna ay yung iglesia bago yung canonization ng Bible ng mga 328 AD. Yan ganyan. Sila daw ang nauna. Hindi ho. Hindi. Yung religion na sinasabi nila, yung Catholicism, nag-start out talaga yan. Kasi, tandaan ninyo, after ng canonization ng Bible, ng mga nailagay sa Bible, meron ng unang na-canonize na Old Testament. Ayun yung Septuagint version ng Old Testament. At nung 328 AD ay kinompile na nila at nag-canonize sila ng Bible. Yung mga panahon na yun. At nandun na rin si Athanasius. Siya ang defender ng Christianity, especially the Holy Trinity. So, umabot ng mga 400 AD plus. Yan. May mga bishop na, yung mga dumaan kasi sa mga persecution ng Christianity noon, nakapagtataka, naging bishop ng ang Rome, yung ibang mga bishop, na nagkaila kay Kristo nung tinatawag na last persecution, bago pa maupo maging emperor si Constantine. Yung mga kinaila nila ang Panginoon. Pero buwan nakabalik pa. Kasi ang katwiran nila, pwede naman pagsisiyan. No, hindi. Kaya makikita natin, yung mga tunay na Christian nung panahon na yon, after na magkaroon ng tinatawag na canonization ng Bible, after na maalaman nila ang nangyayari, humiwalay na sila. Marami ng Christian noon na, halimbawa, katulad ko, halimbawa kung nabuhay ako ng panahon na yon, lalabas ako, hindi ako sasama sa mga yun. Kasi magpo-form na sila ng tinatawag na religion. Let's say yung from Rome, Romanist o Roman Catholicism, yung panahon na yun. So marami namang Christian ang lumabas. At yung mga naglabasan na yung inusig nila yun. Pinersecute nila at saka sad to say, pinatay. Pinahirapan. Kaya yung table na turn before, yung mga Christian noon, yung sinasabi ko yung tunay na Christian, ay pinapersecute sila ng mga unbelievers, sa mga Gentile. Pinapako sa krus, sinusunog, pinakakain sa leon, sa mga tigre. At hindi lang yun. Nagpapakulo sila ng, alam niyo yung mantika kasi ng balyena, di ba? Ayun ang ginagawa nila. Kasi ang sinasabi nila, tingnan natin kung, di ba si Jonah ay kinain ng ng malaking isda, o tingnan natin, ito tabato ng yung mga fats ng balyena, pinakukulo nila yun kasi yun ang ginagamit na krudo ng araw para patakbuhin yung barko nila, yung mga wooden craft nila, at ginagamit na pang rin, pang luto tsaka gasera, yung fats ng mga balyena. Kaya yun, ang ginagawa nila, yung nahuhuli nila mga Christian, pakukuluan yung malaking kaldero na kumukulong taba ng pagkatapos iuhulog nila yung mga Christian doon. Di patay, parang iniluto. Parang parang ginawang yung chicharong bulaklak. Ganon ang inabot nila. So, yung sinasabi nila, mas nauna rin church nila sa Bible. Ang question din sila ba yung tunay na church? Hindi. Sinabi na ng Panginoon, di ba? Upon this rock, I will build my church. Upon your faith, I will build my church. Yung church na nakikita nyo nag-i-exist, may mga building, may mga pangalan, may mga krus pa nga sa ibabaw, o kaya may mga pangalan na iglesia na ganito. Hindi yun ang church na tinutukoy ng Panginoon. Ang church na tinutukoy ng Panginoon na itatayo niya sa ibabaw ng bato, sa pananampalataya mo, ikaw yon. Kasi nga, sa heaven, sa langit, walang membership ng church doon. Ang sino man dito sa lupa ang nanampalataya kay Kristo ay
nasusulat ngayon ang pangalan niya sa aklat ng buhay na nasa langit, hindi membership sa mga churches na nag-exist ngayon. Example, Roman Catholic Church. Example, yung INC. Example, yung, magbabanggit na ako yung kailan lang recently na nahuli ng gagahasan ng mga miyembro niyang babae, di ba? Yung siya raw yung anak ng Diyos daw talaga. Tinanggal na totally si Kristo. Ngayon, nakakulong na, di ba? Meron pang iba na hanggang sa namatay ay pinangangalandakan na sila rin yung tunay. Marami dyan sa Pilipinas, magulo dyan, di ba? Kanya-kanya silang Pero makikita natin, kung ikaw may katiniuan kang pag-iisip, kayo ho mga tao, kung matitino ang inyong pag-iisip, maniniwala ba kayo na sila nga yung hinirang ng Diyos? Sila yung anak ng Diyos? O sila yung last messenger? Hindi ho, di ba? Hindi. Sapagkat sinabi na ng Panginoon na sa huling araw ay magsisilaba sa inyong mga bulaang propeta. Magdadamit tupa sila. Sa ayaw at sa gusto nyo, magdadamit tupa sila. Makikita ninyo, kasi kung pinag-aralan nyo yung mga nature ng mga cultic religion, ako, napag-aralan ko na yan, nadaanan ko na yan. Makikita ninyo na iisa sila halos ng pananamit, itsura, tsaka pananalita. Yun ang sign na yun na cult yung cultic, yung may cultic practices, yung kulto talaga yung mga ganun. Ayun si ibig sabihin ng kulto, hidden. Ibig sabihin hidden. Yung practice nila is not biblical. At ang Panginoon nila hindi si Jesus Christ. Makikita nyo ganun sila. Sabay-sabay magtataasan ng kamay, yung ganun. Ganun bang, meron bang ganun sa Bible? Yung sinasabi nila sa langit ay magpupuri ka doon, hindi naman sila makakapunta ho sa langit eh. Kasi once na ni-reject si Jesus Christ dito sa lupa, never, in any chance, ng isang tao ay makakapasok sa langit. Kaya nga sabi ng Biblia kay Isaiah, sabi ng Diyos sa sulat ni Isaiah chapter 1 verse 18. Sabi niya sa mga tao, "Come now and let us reason together, says the Lord. Though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow. Though they red like crimson, they shall be as wool." Sabi ng Panginoon "Come now, lumapit kayo sa akin," sabi ng Diyos, "and let us reason together." Magpaliwanagan tayo. Sinabi ng Diyos sa kanila, yung mga taong tinatawag niya, "Though your sins are like scarlet," alam niyo yung scarlet na kulay? Yung parang fresh na red, parang dugo, na fresh na dugo, na unang sirit pa lang sa katawan ng tao, mamula-mula na. Scarlet ang tawag doon. And then, they shall be as white as snow. Puputi sila. Ibig sabihin, color will gonna change and to nothing. Though they red like crimson, alam nyo ba yung crimson na kulay? Ito yung dugo, kapag yung dugo sumirit na, makikita nyo, magkukulay brown-brown na, ibig sabihin na, na tutuyo na o ano. Yun ang crimson. Ang sabi, they shall be as wool. Puputi pa rin tulad ng wool. Alam nyo ibig sabihin nito? This is murder. Murder ito, ibig sabihin bakit sinabing murder? Kasi it involves blood. Murder ng alin? We don't know. Kasi sabi nga ng Panginoon kapag tayo nag-isip ng masama sa kapwa-tao, pinatay na natin siya sa isipan natin, ay nag-commit na tayo ng murder. Tulad ng sinabi ng Panginoon, kapag ikaw nakakita ka ng magandang babae, pinagnasaan mo na siya sa isip mo, hinuhubran mo na siya, that's sexual immorality. Ayun kaagad ng Dito sa sinabi ng Isaiah, the same. Kahit yung mga, ang sabi, yung sin nyo, though are like scarlet, meaning sariwa nyo palang nagawa, ngayon nyo palang nagawa. Yung kasalanan ninyo ay puputi yan tulad ng snow. Yung nieve o snow. Though they red like crimson, natuyo na. Matagal nyo nang nagawa yun, ibig sabihin. Matagal na nakalipas yung kasalanan na yun. Kapag lumapit ka sa Panginoon, ang sabi, "Come now and let us reason together." And then, yung lumang kasalanan mo na yon ay magiging maputing tulad ng wool. Hindi makikita sa'yo. Ibig sabihin, mapapatawad ka. Hindi tinakpan ng Panginoon yung kasalanan mo, hindi tinakpan. Nilinis. Ayun ang ibig sabihin nun, nilinis. So, ganito ang ibig sabihin ng Biblia sa atin. Hindi tayo
Dapat, mga kapatid, tulad ko, example ko sarili ko. Ako ba, nagkukumahog ba ako sa mga nagkalat na religion sa mundo para maging miyembro nila? Baka sila yung tunay? Hindi. Because I know for the fact na sila, ang kanilang Panginoon ay si Satanas. One mistake o one false doctrine na ilagay nila sa kanilang simbahan o grupo o aral o doctrine, 100% kay Satan yun. Once sinabi nila na si Jesucristo ay isang tao lang, kay Satanas yun. Siguradong sigurado. Yung samahan na yun ay kay Satanas yun. At yung mga tao ron na nabubulagan ay binubulag pa rin ni Satanas. Kapag mayroon naman nagsabi na ng isang reliyon, sila ay, ang paniniwala nila, ang Diyos Ama, si Jesucristo at ang Espiritu Santo, isa lang yun. Isa lang daw yun, na dahil iisa lang ang Diyos at si Kristo ay pwedeng tawaging Ama, pwedeng tawaging Espiritu Santo. That is wrong. So, dahil makikita natin kahit si John sa 1 John, 2 John, at ibang mga apostol, kahit si Apostol Pablo, Apostol Pedro, na sinabi nila na si Jesucristo ay may Ama sa kalangitan. At hindi lang yun. Yung Ama sa kalangitan ay mayroong anak sa kalangitan at nang sinugo niya sa lupa ay tinawag na Son of Man and Son of God. At ang Espiritu Santo naman, ang sabi ng Biblia, na mula sa Diyos ay hindi siya si Jesucristo at hindi rin siya yung Ama, kundi siya mismo yung Espiritu Santo na ipinangako sa atin at siya rin yung Espiritu Santo na aktibo doon sa creation sa Book of Genesis chapter 1. At siya rin yung Espiritu Santo nag-iimbita sa Book of Revelation sa tinatawag na handaan o selebrasyon para sa Panginoon doon sa kalangitan. Ang aking didiscuss ngayon ay the worlds that God created, Hebrews chapter 11 verse 3. Ang sabi rito, by faith, we understand that the worlds were framed by the Word of God, so that the things which are seen were not made of things which visible. Nung nilikha ng Diyos, sa Genesis, tandaan ninyo, Hebrews chapter 11 verse 3, nung nilikha ng Diyos ang world, makikita natin dito sa Hebrews chapter 11, verse 3, naging plural. By faith, we understand that the worlds, with S, plural, were framed by the Word of God, so that the things which are seen were not made of things which are visible. World. Ito lang ba yung world na to, itong earth na to? May binanggit pa na world. So, hindi lang to. Merong binanggit dito sa Hebrew, which is true naman talaga na merong binanggit ang Diyos. Maging kahit sa Old Testament and New Testament. Ang world nating ito, paliwanag ko na muna sa inyo sa madali ang pagpapaliwanag muna. The world, this present world, na kung tawagin sa Biblia ay earth. Meron dalawang division ng earth na ito. Unang-una, yung tinatawag na ancient earth, yung lumang earth. At ngayon, ay tinatawag na post-flood earth o tinatawag na young earth o itong earth na to. The world is just a mirror. Tingnan natin sa Proverbs chapter 27 verse 19. Kawikaan 27 verse 19. As in water face reflects face, so a man's heart reveals the man. Pansinin natin yung as in water, face reflects face. Kapag yung mukha mo, tumingin ka sa malinaw na tubig,
makikita mo yung reflection ng mukha mo. Nakikita mo ron. Ilan ang mukha mo ngayon? 2. Isang nahahawakan mo at yung pangalawa, yung nag-reflect sa tubig na hindi mo mahahawakan. Kahit kaukawin mo ng kamay mo, nandun pa rin. Hindi naaalis. Itong binabanggit ng Biblia na by faith, we understand that the worlds, merong 2 worlds. Kaya nga tayong mga tao nandito sa mundo, kapag tayo nakatingin lang dito, ganito na lang ba ang buhay sa mundo? Hindi. Itong world na ito yung sinabi ng mga apostol na sa huling araw ay tutupukin ng apoy. Mawawala, mapupugnaw sa matinding init ng elemento at sa mga matitinding tinatawag na biblical proportion na mga sakuna. Revelation chapter 4 verse 6. Basahin muna natin dito. Ang sabi rito, nakita ni Apostle John, sabi, before the throne there was a sea of glass. Sa harapan ng trono ng Diyos ay merong sea of glass. Sea of glass. Hindi tubig ang nakalagay, animoy sea of glass. Like crystal. And in the midst of the throne and around the throne were 4 living creatures full of eyes in front and in back. Ito yung nasa langit na. Dinala si Apostle John doon. So, what is the functions of the glassy sea o sea of glass na nandun? Kung paano itong earth natin na to, the present earth, ay surrounded tayo ng sea. 70% ay dagat. 30% lang ang lupa at lumulubog pa yung mga islands. So, anong function ng glassy sea? At bakit ipinakita sa kanya sa kalangitan? Basahin muna natin sa Revelation chapter 15 verse 2. And I saw something like a sea of glass. Inulit-ulit. And I saw something like a sea of glass mingled with fire. Nahahaluan ng apoy. And those who have the victory over the beast, over his image and over his mark, and over the number of his name, standing on the sea of glass, having harps of God. May hawak ng harp ng Diyos. Nakatayo yung mga nagtagumpay laban sa beast, meaning si Satan to, over his image. Pag sinabing over his image, hindi lang ito yung Antichrist ng panahon na yun, kundi yung image niya, yung kanyang eksaktong image, mga diabolic, mga demonic preachers and teachers, o kung ang tawag sa kanila ay huling messenger, huling sugo, o tinatawag na appointed son of God, o tinatawag na mga siya mismo yung Kristo. Ang sabi rito, tung mga taong ito na nakita ni Apostle John na nakatayo sa sea of glass mingled with fire, and those who have the victory over the beast, over his image and over his mark and over the number of his name, is standing on the sea of glass having harps of God. Binanggit ng Panginoon dito yung mga nagtagumpay. Nandun sila sa tinatawag na sea of glass made of crystal. Just like crystal. Parang isang like floor na napakaliwanag o nandun yung crystal na yun. Which is nag-reflect
Tulad ng binasa natin sa Proverbs 27 verse 19, as in water's face reflects face, eto to mga tao na to, yung kanilang paghihirap sa mundong ito, ay nag-reflect kagad doon sa harapan ng trono ng Diyos na nasa harapan niya yung glassy sea, yung mga tao. Anong ibig sabihin nito? Napag-aralan niyo ba yung ibang meaning ng reflection? Tandaan niyo, yung light, it can curve, it can bend, yung light. Di ba sa science, pinag-aaralan natin yan? Yung, halimbawa, yung flashlight, may isang mirror kayong maliit, tapos may prism, di ba? Di ba sa high school o sa college, tatama yung ilaw, babanda ron at papapalusot yung sa isang lugar. So, nabebend yung light. Di ba dapat straight lang ang light? But it can be bent. At hindi nyo ba alam na ang ilaw, ang liwanag, nandiyan ang kulay, ang mga kulay, yung Roy G. Biv kung tawagin, di ba? Red, orange, yellow, blue, green. Nasa liwanag. Akala nyo yung liwanag na to ay ganyan lang? Nandiyan ang mga colors. Ngayon, kung itong liwanag na to ay i-turn off nyo, makikita nyo ba yung colors, kulay? Wala na. It's totally pitch black. Madilim. Madilim. Kahit ngayon, nakadilat kayo, nakikita nyo yung color ng paligid nyo, kahit yung kulay nyo, yung damit nyo, di ba? Pag ipinikit nyo ang mata nyo, masasarahan ngayon ng talukap ng mata nyo, yung iris nyo, at wala ng ilaw na papasok sa loob ng inyong iris, yung liwanag, yung lens ng mata nyo, hindi na makaka-absorb ng liwanag kasi hinarangan nyo na yung mata nyo. Kahit mag-blindfold kayo. May nakikita ba kayong color? Wala! So, ano ang nagbibigay ng kulay sa tao? Ang liwanag. Ang liwanag. Kaya nga doon, hinilin tulad ng Biblia, maging ng Diyos, kung ano siya. God is light. Sapagkat sa ilaw na yon, sa liwanag na yon, nandun ang mga bagay, elemento na hindi natin nakikita na nandun pala. Dahil sa liwanag na yon. Bakit nagkakaroon halimbawa ng mga kulay ang mga bagay na ito? Halimbawa yung banana, kulay yellow, di ba? Nakikita natin, pag tinamaan nyo ng liwanag o binuksan yung ilaw. Pero pag iyan ay nilagay nyo sa pinakamadilim na lugar, hindi nyo na makikita ang kulay. Kasi walang liwanag. Walang ilaw. Kahit itapon nyo sa malayong universe yan, at may telescope kayo at napakadilim doon, hindi nyo makikita dahil walang liwanag. At bakit yung puno, yung saging na yan, yung isang saging na prutas, kapag tumagal ang panahon, nagiging kulay brown o parang nabubulok? Dahil din sa liwanag. Bakit dahil sa liwanag? Sapagkat dinideklara ng liwanag kung ano ang kulay ngayon ng saging na yon. Dahil ang mga chemical reaction na nasa balat ng saging na yon ay nababasa ng liwanag, nagkukulay brown siya. Subalit kung yung nabubulok na yon, itapon ninyo sa pinakaamadilim na pitch black, hindi nyo na makikita ang kulay niya. Ganon din, kahit sabihin man ng mga scientists na pareho sila sa obserbasyon din ng Biblia. Because the Bible, ang Diyos mismo, siyang nagbigay ng talino sa mga scientists na yun para maunawaan ang mga bagay. Bago pa nila madiskubre, nasa Bible na. Nando na kahit sa Old Testament, sinasabi na ng Diyos. Na ang liwanag, kaya nga sabi, i-expose ng liwanag ang lahat na ginawa ng tao sa kadiliman. Alam niyo kung bakit?
Dahil yung refleksyon ng ginawa mo, magpapa up dun sa harapan ng Diyos. Nandun na kagad. Kaya nga sinabi ng Panginoon na bakit sinabi niya na we are predestined? Na-predestined na tayo dahil ano? Yung refleksyon natin, nakaabot na sa Kanya. Kung magiging ano tayo, kung magiging salbahe ba tayo, mabait ba tayo, o makikita natin ng Diyos, o maniniwala tayo sa Kanya at mananampalataya. Alam niya na. Kaya nga, mapalad ang mga pangalan na naisulat na sa aklat ng buhay na nasa langit. Dito sa Biblia sabi rito, 1 Corinthians chapter 13 verse 21, "For now we see in a mirror dimly, but then face to face, now I know in part, but then I shall know just as I also am known." Sa ngayon, nakikita natin. Halimbawa, yung Biblia. Parang nalalabuan kayo, parang hirap yata basahin ito. Kasi nga, you don't give time. You don't give time. Tandaan ninyo, pag nagbasa kayo ng Biblia, kapag binabasa nyo lang yung puro Tagalog Bible, hindi, nahihirapan kayo dyan, kumuha kayo ng ibang lengguwahe. Halimbawa, New International Version, New King James Version. Kasi nandyan mapapaliwanag nyo yung words na gusto nyo malaman, madiskubre. And then, tulad ng ginagawa ko, meron akong Hebrew lexicon, meron akong Greek na kahit yung tinatawag na dictionary, pati Hebrew. Naunawaan ko ngayon ang ibig nilang sabihin. Kasi, tandaan niyo, sa panahon natin ngayon, kinakailangan lumaya na tayo. Huwag tayo magpaalipin sa mga religious group na yon na ginagawa ang mga tao na tatanga-tanga, akala ng mga tao sila lang yung authorized o may authority na magpaliwanag ng Biblia. Wrong! Hindi nyo malalaman ang deep secret and mystery ng Diyos if you don't release yung tinatawag na nais ninyong gawin sa mga buhay ninyo. Kinakailangan makalaya kayo, mga kapatid. Lumaya kayo dapat. Hindi nyo pwedeng sabihin na, ay, bibigay ko na lang yung kaluluwa ko, kaligtasan ko, future ko sa religion na nakagisnan ko. That is wrong! That is wrong! Bakit natin ibibigay ang ating kaluluwa sa mga tao na sila mismo hindi ligtas? You need to search. Ang sabi, for we see in a mirror, nakikita natin ang ating mukha na dimly pa sa mirror. But then face to face. Ito na yung sinasabi ng Biblia sa Proverbs 27:19, as in water, face reflects face. At sa Biblia sa kalangitan, yung tinatawag na water na yon na tinatawag na sea of glass, like crystal, clear, doon naman nagre-reflect tayo patungo sa Diyos. Ibig sabihin parang camera, parang CCTV nakatapat na sa atin sa earth, sa buhay natin at nakikita, nababasa na ng Diyos. Kung magiging ano ka, kung anong future mo. Kung ikaw ay tatalikod sa Kanya at mapapahamak, alam niya na. Kaya nga yung mga tao na nakatayo doon sa sea of glass, na napaligid, nasa mga apoy, paligid nila yung mga apoy, meaning they're on fire with the Holy Spirit at umaawit sila sa Panginoon with harps, nandun yung pangalan nila. Kung sila ay buhay pa sa earth, pero yung future nila nakikita na kagad ng Diyos, sinusulat ngayon yung pangalan nila sa Book of Life. This is exactly what Jesus said. John chapter 16 verse 23. And in that day, you will ask me nothing. Di ba ngayon marami tayong tanong? Panginoon, ano kaya ibig sabihin nito? Ngayon, dahil wala kang time na saliksikin ito, magtatanong ka sa isang tao na plaktado naman ng utak at wala ring alam, at sasabihin, siguro, no, wag ko kayong ganon. Kaluluwa nyo yung nakaano. Kaya in-encourage ko kayo, get a Bible. And then, God said, let us reason together. And then, let us share. Mag-share tayo. Sinasabi rito, tandaan ninyo, there's no contradiction in the Bible. Walang contradiction dito.
Ang nagbibigay lang ng contradiction dito, yung mga taong may mga gahama na pag-uugali, mga criminalistic na pag-uugali at utak, at hindi talaga kabilang sa kaharian ng Diyos. Magtatayo sila ng sarili nilang sindikatong grupo na relihiyon, tatawagin kung anumang pangalan na iglesia nin. We don't care. Sapagkat alam natin na hindi yon ang iglesia na sinasabi ng Panginoon, o yung church na sinasabi ng Panginoon. At walang tunay na relihiyon sa mundo. Sapagkat ang relihiyon, kung sinasabi ng Book of James, hindi sinabi ng Book of James na yung relihiyon ay tunay. Kung sasabihin ang naunang relihiyon ay ng tunay, marami mga tao masasabihin nila, ang relihiyon namin ng unang, yung Buddhism, yun ang unang sa amin. O yung iba pang religion na nasa Eastern religion. So makikita natin na hindi yun. Hindi yun ang basin. Tandaan ninyo, ang unang itinatag ng tao matapos magkasala at after ng baha, alam nyo kung ano? Religion. Kaya nga, nag-build sila ng Tower of Babel. It's a religion, movement. It's a direct challenge unto God, yung ginawa nila. Nung sina Noah, nung sina Enoch, at yung ibang mga righteous people nun, did they build a religion o nagtatakba sila? Hindi. They just simply preach. Wala pang Bible nun They just preach whatever God said, telling them to say. Kausap nila ang Diyos. Nakikipag-usap ang Diyos. Bumababa ang Diyos sa anyong tao. Ang tawag ng pre-incarnate Jesus Christ. Bumababa siya. At etong sabihin mo sa kanila, pinasasabi ngayon. Meron ba silang tinayong building o religion? Wala. They just preaching. Even si Noah, he just preaching the gospel. He preached the gospel and yung mga tao hindi naniniwala. Yung mga apostol, mga alagad, meron ba silang church na itinayo, binild noon? Sina Peter, sina Paul? Wala. Sa mga bahay-bahay lang sila nagpupunta. Sino ang nagpatayo ng mga churches ngayon? Naging modernized? Sino? Ang nanay ni Constantine na si Queen Helena. Para makoral niya yung mga Christian o yung sino mang mananampalataya ni Kristo, makoral nila. Makontain. Para alam nila kung sino yung pumupunta ron. That's political motivation too. Kaya alam ng gobyerno ngayon kung sino-sino mga member ng mga halimbawa, yung mga simbahan yan. Kapag nagkaroon na tyrant government, alam na ngayon kung sino. Kung sino-sino. Halimbawa, ilan ang membro mo, INC, ilan ang membro nyo, El Shaddai, o ilan ang membro nyo, mga salaulang KOJC, mga ganon. So, alam na, di ba? Dahil hindi tayo kabilang ron, at kayo, wala magdidikta sa inyo na gawin yung ganito, dahil binigyan tayo ng Panginoon ng freedom. Freedom, nasambahin siya sa espiritu at katotohanan. This is what exactly Jesus said, John 16:23. And in that day you will ask me nothing, most assuredly I say to you, whatever you ask the Father in my name, He will give you. Sa panahon na yon, kapag you know the truth, nalaman nyo na, and then nabuksan na ang inyong understanding, nagkaroon na kayo ng knowledge from the Lord, and then Jesus said, I say to you, whatever you ask the Father in my name, He will give you. Hingi tayo sa Diyos Ama, sa pangalan ng Panginoon, and God will give our request. Yung hiningi natin, yung prayer natin. At the Christ resurrection, tandaan nyo to. The Bible tells us that Jesus was raised by God. Yun ang ating pundasyon ng pananampalataya. Acts chapter 5 verse 30. Apostle Peter said, the God, Yahweh, the God of our fathers. So, si Apostle Peter, tinutukoy niya ay ang mga patriarchs.
the God of our fathers raised up Jesus whom you murdered by hanging on a tree or the cross. So, sinong bumuhay kay Jesus Christ? The God of Israel, the God of Isaac, the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Ito ang bumuhay, siyang bumuhay sa Panginoon Kristo. Sa Romans chapter 8 verse 11, ang bumuhay sa Panginoong Kristo ay ang Holy Spirit din. The Holy Spirit raised Jesus from the dead. That is in Romans chapter 8 verse 11. So kung ang bumuhay sa Panginoon Kristo ay ang God of Israel, pangalawa, ang bumuhay din sa Panginoon Kristo ay ang Holy Spirit. Pangatlo, Jesus Christ said in John chapter 2 verse 19, Jesus answered and said to them, destroy this temple, meaning His body, in John chapter 2 verse 21. And 1 Corinthians chapter 3 verse 17. And He said, destroy this temple and I will raise it up sa ikatlong araw on the third day. So, binuhay ng Ama ang Panginoon Kristo, binuhay ng Espiritu Santo ang Panginoon Kristo, at binuhay ni Kristo ang sarili niya. Makikita natin that the triune God, the Godhead, work together para ma-accomplish yung prophecy from Old Testament, at ang kapatawaran ng kasalanan ay maging tunay na ganap. Look at Stephen's final testimony. Si Stephen, yung isang prayerful man of God, holy man of God, faithful sa Panginoon Kristo. Makikita natin sa Acts chapter 7 verse 55 hanggang 56. Siyang first martyr. Hinuli siya, kinaladgat siya, binuto, binugbog. Lahat ng violent na mga tao nagsama-sama at kinuyog siya. But Stephen, being full of the Holy Spirit, gazed into heaven. Tumitig siya sa langit and saw the glory of God and Jesus standing at the right hand of God. Nakita niya, nung malapit na siyang mamatay, nakita niya, puspos siya ng Espiritu Santo. Gaze into the heaven. Nakatitig siya sa langit at sinabi niya na nakikita ko ang kaluwalhatian ng Diyos at si Jesucristo na nakatayo sa kanan ng Diyos. Yung mga tao halos mabingi kasi nga demonic sila yung mga tao. Bakit nakita niya ang Diyos? Bakit nakita niya ang kaluwalhatian ng Diyos? Ang ibig ko sabihin ay bakit nakita niya? Because sabi ng Hebrew chapter 12 verse 14, without holiness, no one will see the Lord. Without holiness, paano tayo magiging banal? Anong gagawin natin? Ang sabi, ang Panginoon Kristo ay banal, dapat tayo magpakabanal. Paanong paraan? Lahat ng worries mo, pagkaloob mo sa Panginoon, lahat ng iyong disbelief, ilapit mo sa Panginoon. Lahat ng gagawin mo sa buhay, i-consult mo sa Panginoon. Especially, tanggapin mo ang Panginoon. At ikaw ay lumapit sa Panginoon sa Espiritu at katotohanan. At bigyan mo daan ng Holy Spirit sa iyo na kumilos. Ask God the Holy Spirit to guide you. There is only one Almighty God na nag-exist in three person. The Father, the Son, and the Holy Spirit. And these three are one. Subalit si Jesucristo, ang siyang daan, katotohanan at ang buhay, at walang makakaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan niya lamang. At si Jesucristo, ang siyang nagbabautismo sa Espiritu Santo. Kung wala ang Panginoon Kristo, hindi bababa ang Espiritu Santo sa iyo. Si Jesus Christ is the center. Siya lang ang center ng salvation, center ng future mo. Si Jesus Christ. Romans chapter 3 verse 23,
For all have sinned and fall short of the glory of God. Psalms chapter 19 verse 1. The heavens declare the glory of God, and the firmament shows his handiwork. And verse 2 says, day unto day utter speech, and night unto night reveals knowledge. This is what exactly Jesus wants us to do. Na malaman natin na ang glory ng Diyos saan? Sa pagpunta ba sa mga political party, sa pagpunta ba sa mga tinatawag na kaguluhan, sa pagpunta ba sa mga iglesia o churches na yon na we know na they don't believe in Jesus Christ as the Son of the living God, as the Messiah, and as God na nagkatawang tao? O doon ba natin nahanapin sa isang church na alam natin na God said, thou shalt not make any graven images? Di ba hindi? Ang sabi ng Psalms 19 verse 1, the heavens declare the glory of God, and the firmament show His handiwork. Para magkaroon tayo ng revealed knowledge and understanding sa Diyos, look up into heaven. Look up unto heaven. And you will see the glory of God. How does it works? Yung mga heavenly bodies na yan. Tignan natin. We have to look the heavens because you'll see God's glory. Kaya nga sabi ng Biblia, wag natin sasambahin yung mga stars and moon and planets. Because God made those para ma-discover mo yung glory of God, and the firmament shows His handiwork. Kung paano yung mga planets, yung mga tinatawag na galaxies, entire universe, kung paano kumikilos, nagmumove. And then sa verse 2, day unto day utter speech, nagsasalita sila. Nagsasabi, pinaliliwanag sa'yo. Anong ibig sabihin ng glory of God? And night unto night reveals knowledge. Kahit gabi. Naranasan nyo ba yan? Humiga kayo sa isang, halimbawa, maliwanag yung himpapawid. Nakaganyan lang kayo. Napapanood nyo yung pag-ikot ng Alam natin, galaxy yung umiikot. Ang dami mga stars. Minsan may makikita ka pang yung mga meteorite nagliliparan. Nung estudyante pa ako noon sa Philippines, college kami, nag-outing kami doon sa Batangas. Alam mo yung Taal? Yung Taal Volcano ron, yung beach doon, di ba? Kahiga kami ron sa, nakahiga kaming lahat doon, mga estudyante. Tinatanaw namin yung sa mga buhanginan, nakikita mong ganon. Kikita mo yung yung mga bituin, napakarami. Tinatry namin bilangin, wala, ang dami. Tapos ang bilis ng ikot nila, umiikot silang gano'n, makikita natin na talagang ang Earth ay umiikot. At yung mga galaxy na yon, Milky Way galaxy, makikita natin. Kasi napag-aaralan sa college yan kung kung nasan yung natin, position natin sa Milky Way galaxy. Nanong kami nun. Nakaganon din ako, wow. Tapos yung simoy ng hangin, malamig-lamig na ang sarap sa pakiramdam. Ito pala ang nature na sinasabi ng Panginoon. Ito pala yung sinasabi niya na the heavens declare the glory of God. Lalo na kung may telescope ka pa. Kaya nga tayo mga tao, pag tumitingala tayo, huwag natin baliwalain ang mga nilikha ng Diyos sa himpapawid. Because night unto night reveals knowledge. Nabibigyan tayo ng knowledge ng Panginoon. Ecclesiastes chapter 9 verse 9 hanggang 10. Ang sabi rito, kasi may mga nagsasabi na iba yung bro iba yung gusto kong gawin sa buhay. Gusto ko sa pamilya lang ako, doon lang ako sa asawa ko. Ayoko na nga magbuklat ng Bible. Gusto ko nakakonsentrate lang ako sa asawa ko mga ganon.
Lalo na bagong kasalang kami. Okay. Mas maganda yan. Pero tandaan ninyo na hindi habang panahon, yung nakikita mong asawa mo ay pabata ng pabata. Patanda ng patanda kayo. O tayong lahat. Ecclesiastes chapter 9 verse 9 hanggang 10, live joyfully with the wife whom you love all the days of your vain life. Vain life. Walang kabuluhang buhay. Hindi masama magmahal ng asawa. Sabi rito, mahalin mo nga, mag-enjoy ka eh. Live joyfully with the wife whom you love all the days of your vain life. May kasunod pa yan. Which he has given you under the sun. All your days of vanity. For that is your portion in life. And in the labor which you perform under the sun. Verse 10, whatever your hand finds to do, do it with your might. For there is no work or device or knowledge or wisdom in the grave where you are going. Mag-enjoy ka. Dahil sa grave, wala nang computer, wala nang cellphone. Wala nang anything. Wala na. Ang sabi rito, vain life. Napunto ng Panginoon. Napunto niya rin yan. Na ang mga tao nakikita ng Panginoon na busy sa pagninegosyo, sa pagpapayaman sa lahat ng bagay, hindi nila nalalaman yung kanilang physical body ay may hangganan at yung kaluluwa nila ay mayroong patutunguhan, either hell or heaven. Nakita na ng Panginoon doon sa tinatawag na glassy sea ang mga tao. Nakikita niya. Ang buhay ng tao ay umiikot na lang lagi sa pera. Hindi masama magkapera. But the Bible says, 1 Timothy chapter 6, o verse 1 hanggang 10 hanggang 12, for the love of money is the root of all evil. Hindi masama magtrabaho at magkaroon ng pera, pero for the love of money, ito ang naging sanhi ng evil. Root of evil. Sino ang author ng evil? Si Satan. Kanino ka ngayon magbabayad ng interest mo? Kay Satanas. Kaya ito, yung mga preacher, yung mga pastor na nagpapayaman dahil sa pangangaral ng Biblia, 100% sasabihin ko sa inyo mga kapatid, ang Panginoon nila ay si Satanas, hindi si Jesus Christ. Because Jesus said, preach the gospel free of charge. At walang mga apostoles ang nagpayaman sa gospel. Wala. Namatay silang penniless and poor. Ayaw kasi ng mga preacher na gano'n, di ba? Kung gusto nyo mga preacher na magkaroon kayo ng isang bagay, magtrabaho kayo. Tapos gamitin nyo na lang na inyong tinatawag na pangako o tulad ng hobby, ang pangangaral ng Biblia. Get a regular job. At gawin nyo na lang na inyong tinatawag na promise na extracurricular activities, ang pangangaral ng gospel hanggang sa tumanda kayo at mamatay kayo. Hindi ba mahirap gawin yon? O mahirap para sa inyo? Mahirapan kayo, di ba? Dahil walang pera dun eh. Ngayon, kapag nangaral ka na dahil lang sa pera, wala kayo mga preacher. Sasabihin ko sa inyo, kayo yung tumatawag sa Biblia na, Panginoon, nangaral naman kami ah. See? Ayun yun. Nangangaral lang kayo dahil sa pera. Dahil sa power. Hungry kayo sa power. Hungry kayo, gusto nyo maging kingmaker kayo. Lalapit sa inyo yung mga kandidatong politiko. Babayaran kayo para iboto sila. Gusto nyo kingmaker kayo. Alam nyo yan, you will end up in hell. Kung hindi nyo man alam yan, pinapaalam ko na sa inyo. Doon kayo pupunta at hindi nagbibiro ang Diyos. Ayaw nyo ng tunay na Hesukristo. Ang lalapit sa inyo ay ang Satanas na siyang fallen angel na
hahantong sa kaparusahan kasama nyo. 1 Corinthians chapter 2 verse 8, but we speak the wisdom of God in a mystery. Nagsasalita kami sa karunungan ng Diyos, sa mystery o sa pangangaral na merong mystery ng Diyos, but we speak the wisdom of God in a mystery, the hidden wisdom which God ordained before the ages for our glory. Ito yung sinasabi ko sa inyo, na the hidden wisdom which God ordained before the ages for our glory. Maraming mga churches ngayon, kahit fellowship, they're so busy how to make money, how to attract people, how to do this, how to make dancing. Yung mga nagdadance, yung mga akala nyo, mga japayuki na dating, yung mga nagtatamburin, kumakanta. They're so busy about that. They're doing like stage performing o performance na ang ginagawa. Not biblical. Ang sabi nga ng Panginoon, ilayo niyo sa akin yung mga maiingay ninyo, mga gawain na ganyan. Makikita ninyo, kahit yung member nila, they're easily, what? Maloko. Kung kayo kabilang sa ganon, you have to think this. You have to make a decision. You need knowledge. Ang sabi rito, but we speak the wisdom of God in a mystery, the hidden wisdom which God ordained before the ages for our glory. Yung mga taong ganon, nagpapayaman sila. Ako, bahala sila sa buhay nila. Ako, I gain more attention na nakikita ko sa Bible. Nakukuha ko yung atensyon ng Diyos na nasa Biblia. Sinusundan ko hanggang from glory to glory to glory to glory. Pag wala na akong buhay at lahat ay tapos sa akin, I experience God's divine wisdom nung nabubuhay ako sa earth. At masasabi ko sa Panginoon sa Kanya, to God be the glory. Ikaw lamang ang tunay na salita ng buhay, Panginoong Jesus. Ang sabi ng verse 8 then, 1 Corinthians chapter 2, verse 8, which none of these rulers of this age knew, for had they known, they would not crucify the Lord of glory. Ganyan yan. Kapag hindi alam ng mga rulers of this world, yung mga rulers, yung mga leader, yung mga preacher, yung mga pastor ang ibig sabihin, yung mga ministro na yan, hindi nila alam, they will keep on crucify Jesus Christ. Si Jesus Christ? Hindi natin kailangan niya. Ang kailangan natin ay kung paano natin maipepresent siya ng maganda sa tao, parang parang lumpia. Para makain nila yung salita ng Diyos, matakam sila at makakolekta tayo ng pera sa kanila. That's how evil they are. Kinakailangan, galingan natin ang presentasyon kay Kristo. Kinakailangan talagang tao lang siya. Napakarami sa Bible, 100 times sa sinabi na si Jesus Christ, kahit sa mga prophecy, He is the Son of God. He came from the everlasting to everlasting. And He is the only begotten Son of God. Kaya nga siya tinawag na Son of Man because nagkatawang tao din siya. At ang sabi ng Biblia, ang sino mang tao na hindi nagpapahayag na si Jesucristo ay nagkatawang tao ay Antikristo. Proverbs 30 verse 4, who has ascended into heaven or descended? Jesus. Sinagot na rin ng Biblia yan. Sino ang umakyat sa langit at sino ang bumaba? Si Jesus. Siya lang ang nakagawa nun. Who gathered the wind in His fist? Si Jesus. Mark chapter 4 verse 39, Christ rebuked the wind. He said to the sea, peace, be still. Maraming pang ginawang himala ang Panginoon na nasa Old Testament at siyang naging katuparan. Isaiah chapter 4 verse 28, His God's understanding. Listen to this. His understand is unsearchable. That's true. But God's mystery na sinabi ni Apostle Pablo is already been revealed. Na-reveal na. 1 Corinthians chapter 2 verse 10, but God has revealed them to us through His Spirit.
But God has revealed them to us through His Spirit. For the Spirit searches all things. Yes, the deep things of God. Ulitin ko sabi ng Isaiah 40:28, His understand is unsearchable. Ayun ang first notion ng maraming tao. Diyos siya, kaya hindi natin maunawaan. Kaya yung Bible, parang mahirap intindihin. Kasi nga, the author is God through the Holy Spirit. But 1 Corinthians chapter 2 verse 10, but God has revealed them to us. So, paano paraan? Through His Spirit, through His Holy Spirit. For the Spirit searches all things, yes, the deep things of God. Yung mga taong tumatawag kay Kristo na hindi nananalig o hindi naniniwala sa Holy Spirit, hindi nyo maintindihan ang knowledge ng Diyos. Impyerno pa rin ang bagsak nyo. That's what the Bible says. We have to ask the Lord Jesus Christ through the Holy Spirit. Ang Holy Spirit, ang teacher, ang magre-reveal. When you pray in the Holy Spirit, you will see. You will realize na siya ang nagbibigay ng unawa sa mga deep things ng Diyos. Verse 11 ng 1 Corinthians chapter 2, verse 11, even so, no one knows the things of God. Even so, no one knows the things of God except the Spirit of God. Kaya yung mga taong na, yung mga nangangaral na, alam niya raw yung iniisip ng Diyos, alam niya raw ang Diyos, kilala niya. Sinungaling yun, sigurado. Either nagyayabang siya at siya ay walang nalalaman at siya ay talagang demonic, possessed na. The Bible says, no one knows the things of God except the Spirit of God, the Holy Spirit. Siya nakakaunawa kung anong iniisip ng Diyos. Verse 13, these things we also speak not in words which man's wisdom teaches, but which the Holy Spirit teaches, comparing spiritual things with spiritual. Kaya nakakapagsalita ang mga alagad, hindi mga salita ng mga wisdom ng tao yon. Kaya ang speaking in tongues, hindi iniimbento to. Hindi to dapat na hindi ito dapat na naging habitual. Yung yung salita na pwede nyo sabihin na magra-rhyme sa sinabi nyo, yung mga nagpapanggap na nag-i-speak in tongues, kung investigate nyo yun, they just made it up. Kasi ang spiritual things ng Diyos, ang nakakaalam niya yung spirito niya. Kapag ang Diyos mayroong gusto ipahayag sa tao, through the Holy Spirit, at hindi yung magpapasimula ka na mag-babbling words ka. Yung nagbababbling words, ano ba, ganito hindi ganon. Ang Holy Spirit, pag may sinabi ang Diyos through the Holy Spirit na naisabihin sa ng Espiritu Santo, plain words with conviction. No babbling words. Yung baptism sa Holy Spirit doon sa
sa upper room, bumabang Espiritu Santo sa anyong mga dilang apoy at bumaba sa kanila, and they speak the glory of God. They shouted, they cried about the glory of God. And then yung Espiritu Santo, yung mga salita nila na sinabi, these are the heavenly words. Yung heavenly words yun. Hindi nila inimbento na harabasya, bachatchala. Hindi ganon. Hindi ho ganon. Para lang masabi na, hindi darating yung Espiritu Santo. Nung dumating lang ang Espiritu Santo sa kanya sa anyong dilang apoy, saka lang sila nag-speak ng heavenly words. Yung tinatawag na speaking tongues, the true speaking tongues. Hindi yung mag-speaking tongues ka para dumating yung Espiritu na dyan. No. Hindi yung ganon. Kaya makikita natin, this is error nila yon. Ang nakikita ko, ay demon possession. Tulad ng mga animistic ritual religion ng mga Africans sa Africa at saka sa Amazon, sa mga tribes ng Amazon, yung mga tribo, yung mga nasa Amazon rainforest. Ganon. At hindi lang yun, kahit yung mga Indonesian, yung mga naniniwala sa ganong iisa. Nagbababbling words din. So kayo mga Christian, tayong mga tunay na Christian, para magsalita ang Diyos sa inyo, you have to trust Him. Believe in the Lord. Pray in the Spirit. You don't need to use babbling words. Because hindi yan ang principle ng Diyos para mapuspos ka. Kundi, para mapuspos ka, turn away from your sin. At yung mga temptation, mapagtagumpayan mo. At humingi ka ng gabay at tulong sa Diyos every day in your life. Gamitin mo siyang tagapamagitan mo. 2 Corinthians chapter 4 verse 6, for it is the good who commanded light to shine out of darkness, who was shown in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. Itong knowledge, itong tinatawag na the glory of God, yung gift ng Diyos na hindi tayo kayang utuin na ng sino mang tao. If we have God in our life, for it is the God who commanded light to shine out of darkness, who has shown in our hearts, nagliwanag siya sa atin because God is light. In our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. 2 Corinthians chapter 4 verse 6. In the face of Jesus Christ. Magliliwanag yung liwanag sa mga puso natin, yung liwanag ng karunungan sa kaluwalhatian ng Diyos sa harapan o sa mukha ng Panginoon sa Kristo. Bakit? Yung binasa natin sa Revelation na glassy sea. Sa Revelation chapter 4 verse 6, Revelation chapter 15 verse 2, napapanood ng Panginoong Kristo. Tayo, ang mga mukha natin doon, nagre-reflect our future. Kaya sinusulat ang ating mga pangalan sa aklat ng buhay na nasa langit. Huwag tayong tumulad sa mga Hudyo na tinalikuran ng Panginoon Kristo. Sabi ng Panginoon Kristo sa Matthew chapter 8 verse 12. But the sons of the kingdom, meaning mga Jew, will be cast out into the outer darkness. There will be weeping and gnashing of teeth. Matindi itong aabutin nila.
yung mga hindi kumilala sa Kanya, na tinagurian ng mga children of the kingdom. Ito nga sons of the kingdom na to na tinanggihan ng Panginoon Kristo yung hindi sumunod sa tunay na doktrina na si Kristo ay Son of the Living God, ay itinapon sa tinatawag na chasm o yung tinatawag na gulf, great gulf sa Luke chapter 16 verse 26. Matinding dilim, matinding gap. Yung pag sinabing chasm o yung great gulf, parang sa lupa na malaking butas, pagkatapos pag tinignan mo pa, napakalawak pa pala ng loob. Alam niyo, parang bote yan yung malapad na boteng ganun. Parang yung banga. Yung butas malaki na nga. Pag kinukuha mo kamay mo, mas malaki pa pala sa loob. Ayun ang ibig sabihin ng chasm, hindi makakatakas ang mga nailagay doon sa kadiliman. Ang sabi rito, there will be weeping and gnashing of teeth. Ito nga mga tunay na mga anak ng kingdom to lalo pa yung mga nagsasabi na sila raw ang anak ng kingdom ni Jesus Christ, na ang kanilang leader ay nanggagahasa at nagpupuslit ng mga baril at nagpupuslit ng mga dolyar, milyon dolyar, at nanggagahasa ng mga bata as age of mga 9 years old. Makikita natin dito na hindi panghihinayangan ng Diyos na itapon sila. Who are they? Na pwedeng sabihin, Lord, nangaral kami. No. Jesus said, no, hindi ko kakilala. Kayo mapaggawa ng masama. Mga kapatid, simple lang ang mensahe ko. Be smart. Smarter than these people. Kahit itaas nilang kamay nila, tumatawag sila sa pangalan ng Panginoon Kristo, subalit, merong isang mali sa kanilang paniniwala, they won't gonna reach heaven. Kaya nga, yung world natin dito, yung earth, ito yung earth natin, na training ground natin. Pero while we are on this earth, Jesus Christ can see in the glasses sea yung tinatawag na other worlds. Yun yung other worlds para sa Kanya. At nakareserba na ang new heaven and new earth na inihula. Kasi, nung nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa, meron na kagad na new heaven and new earth na nandun sa Kanyang tinatawag na hidden storage. At ilalabas lang yun ng Panginoon, bababa mula sa langit, ang sabi ng Biblia, ang new heaven and new earth, after na ang lahat ay dumaan sa kahatulan, at after na ang lahat ng mga elemento sa kalangitan, mga galaxy, universe, even an earth, ay mawasak na, mawala na. At ang natitira na lang ay new heaven and new earth na siyang bababa galing sa Diyos. Doon lang natin makikita, ang sinabing new heaven and new earth na siyang pagdadalan sa atin. Hindi alam to ng mga taong makasanlibutan. Yung mga taong busy, mga tao na to busy kung paano nila mapapalaganap ang kanilang maling aral at mapapalago ang kanilang negosyong pangangaral at mapapadami ang kanilang mga building at pera. They don't realize na ang buhay sa mundo ay napakaiksi lang. And those people na nagtamasa ay sinisiguro ng Biblia na they will face the Lord in the final judgment. Pero tayo, merong new heaven and new earth. Maraming salamat sa inyo. Ito ang inyong kapatid, si Brother Joe. Pagpalain kayo ng Panginoon, magpakailanman. To God be the glory in Jesus' name. Amen and amen.